No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Woo! Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Kami tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan. Ang inyong lingkod, si Brother Bernard Factor Caniaveral, nag-aanyaya. Samahan niyo po kami sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yay! 2 dekada na patuloy kami naghahatid ng matotoong buhay at pakikipagsapalaran ng ating mga tunay na superheroes. Walang iba kung hindi ang mga banal. Alright! Uy, kasama po natin ang mga kabataan mula sa... St. Michael Academy ng May Kawayan, Bulacan. Yehey! At tayo po ay naririto ngayon sa St. Joseph. Okay! Mula po sa ibayong lugar, nakarating na kami dito mula sa Masinloc. Narito naman kami sa May Kawayan. Nako, nasan kaya ang May Kaimito o kaya May Suha? Pero marami daw pong kawayan dito. At narito nga po ang St. Joseph's House of Serenity. Ano nga kaya ito? At marami nagtatanong, kailan ba ito naipatayo? Mga kapanalig, kaibigan at kakilala, narito na po ang siyang may dahilan, ang mag-asawang Sally at Bern. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Kumusta na po? Ay bay, pag tinitingnan ko kayo, parang wala kayong problema. Gaano na po katagal ang House of Serenity na ito ni St. Joseph? 6 na taon na po. 6 years? Paano po ito nagsimula, Ma'am Sally? Actually po, aksidente lang. Huh? Nung nagsimula ito. Parang nabangga lang ang gano'n. Aksidente. Paano po ang aksidente? Inalok po kasi sa amin itong lugar. Itong property? O itong property nung 2011. And then, hindi namin alam pa nung una kung anong gagawin namin. But then when I came in sa lugar, parang nakaramdam ako ng certain kind of peace and serenity in my heart. So, sabi ko, sige, pag-isipan natin kung anong pwedeng gawin. Itong si St. Joseph ninyo. Bakit po St. Joseph, Sir Robert? Ano po ang... Kasi po, meron na kaming isang building na ang pangalan ay Marian Building. So, dapat talaga magiging St. Saint Joseph. Joseph. Pag nagkaroon pa ng isang building, Jesus. Si Jesus na siguro yung pangalan namin. Pero, so nag-isang ano po siya? Ano ba to? Retreat house or... Isa pong retreat house. Retreat house. Opo. Oh. Ma'am, yan daw po mga retreat houses na ganyan. Narinig ko lang po. Hindi daw po regular. Ang marami lang daw po yung mga engagements pagka Lenten season o Advent season, hindi as regular as like any other businesses. Hindi naman po kasi namin ito consider na isang business. Ang naisip po namin ito po ay parang outreach namin para sa community at para sa ating mga kababayan. So ang purpose po talaga is Parang charity po. makatulong. Bibihira po ako makarinig ng mga tao na iniisip ay tumulong kaysa kumita. Sino po nagmamanage? Kayo po, sir, ang namamanage. Kami pong mag-asawa, kung sino po ang medyo pakati sa habang buhay namin, Opo. siya po ang nagbibisita dito sa lugar na ito. I see. Nabanggit ninyo, mag-asawa. Ilan po ba ang inyong naging supling at nasaan na po sila? 4 po ang aming naging anak at ngayon po nagtatrabaho na silang lahat. Lahat ay natrabaho. So para talagang lahat ng ano pa mga magiging kita ninyo patungo na sa charity at binibigay niyo sa mga tao. Particularly po itong lugar na to, para na po sa charity. Nasa puso po ninyo yan na tumulong sa kapwa. Saan po nanggagaling yan? Marami po kasi tayong blessings na natatanggap sa Panginoon eh. So, we feel na pwede naman natin itong i-share sa mga ibang tao. Nangangailangan.
Sino-sino po ang nagko-conduct ng inyong mga retreat at recollections dito pag kinakailangan nila? Meron po mga marriage encounters, Alright. mga school organizations. At balita ko si Father Vic Robles ay parati rin naririto. Opo. Siya po ang isa naming katulong sa... Yung spiritual director. Opo. Hopefully we'll have him next week for the interview. Pero Ma'am Sally, kung sakasakali po, there will be those who will be interested, how would they get in touch dito sa inyong ano? Pwede po silang tumawag sa 044-815-7985 Alright. or sa cellphone number 0917-887-7991. At hanapin nila si G. Opo, hanapin po si G. Moraga. Siya po ang aming administrator. Baka meron tayong huling mensahe para sa ating mga tagapanood. You have the audience for you, Ma'am Sally. Kung dumating po sa punto na kayo'y medyo naguguluhan or gustong makakita ng konting kaliwanagan, siguro po maaari kayong pumunta rito at mag-retreat or mag-reflection. Welcome po kayong lahat. Maraming salamat po. At naririto sa Malhakan, May Kawayan, Bulacan. Mga bata, palapakan natin sila. Maraming salamat po, sir. Thank you very much po. Thank you very much, Ma'am Sally. Uy, mga bata, nakita ninyo yun, ha? Ang importante pala sa buhay, hindi mangkamkam. Ano sinabi nila? Magbigay. Kayo ba marunong magbigay? Ha? Wow, very good. Pag kami himingi sa'yo, binibigyan mo rin, anak? Sometimes. Pero maganda yun, ha? Na, kasi ang buhay natin ay hindi para sa sarili lamang. Nakita niyo yung kanta na ang buhay ay hindi para sa sarili lamang, kundi para sa ating kapwa. At yun ang daan para maging isang banal. Sino sa inyo ang gusto maging banal? Uy, ang daming gustong maging banal. At balang araw, lahat kayo ay magiging banal. Palakpakan natin ang mga bata. Bueno, handa na ba kayo makinig sa aking kwento, mga bata? Maupo na tayo na mahusay dahil narito na ang isang kahindik-hindik na kwentong banal. Napanood nyo na siguro yung isang animation series o kaya palabas sa pelikula na may espada na nakabaon sa bato. Natatandaan nyo ba yan? Alam nyo yun? Alam mo yung pelikula na yun? Yung Knights of the Round Table. Yung King Arthur. Si Lady Guinevere at saka si Lancelot. Ito yung mga karakter. At si King Arthur at yung Knights of the Round Table. At may espada na nakabaon sa bato. Makukuha lamang ang espada ng tunay na anak ng hari. Correct? Pero hindi pala yun original. Hindi pala yun totoo. Dahil merong isang totoong pangyayari na yung bato hanggang sa mga panahon na ito ay nakabaon yung espada sa bato. Gusto niyo malaman kung saan ito matatagpuan, yung espadang nakabaon sa bato? Matatagpuan ito sa Siena. Alam mo ba kung nasaan yung Siena? Sa Italy! At ang nagbaon nito ay ang ating kwento ng Santong Banal. Gusto niyo malaman kung sinong pangalan nitong kwentong banal na ito? Ang pangalan niya ay si San Galgano. Anong pangalan? San Galgano. Isinilang si San Galgano noong 1848. Uy, ang tagal na. Sa lugar na yon sa Siena. Ang kanyang tatay ay si Guido Guidetti. Ang kanyang nanay ay si Dionisia. Ang pangalang Dionisia pala ay Italian. Si Dionisia ay madasalin. Ganon din si Guido. At nag-iisang anak si Galgano. Lumaki sa layaw si Galgano. Lahat ng gusto ni Galgano, meron. May laruan, meron. May pagkain, meron. May yaya, meron. Pero higit sa lahat, tinuturuan lagi siya ni Dionisia na
magdasal. Sino marunong magdasal? Taas ang mga kamay ng mga bata marunong magdasal. Bakit tayo nagdadasal? Para? Bakit tayo nagdadasal? Para ano? Bakit tayo nagdadasal? Anak, bakit tayo nagdadasal? Para magpasalamat sa Diyos. Nagdadasal tayo dahil ito ang ating pakikipag-usap sa Diyos, di ba? Pero itong si San Galgano, habang lumalaki, lumalayo ang loob sa pagdarasal. It's so boring naman, Ma. I don't want to pray anymore. I'd like to play. Di ba ganun ang mga bata? Pag magdadasal na, ganun si San Galgano. Ikaw ba, kuya, ganun din? Pag magdadasal, parang nakakatamad. Ayaw na niya. Andun sa barkada niya, naglalaro. Andun sa barkada niya, kasama na naman at umakit sa mga puno. Andoon, hinaharang yung ibang mga bata. Andoon, binubuli yung ibang mga mag-aaral. Uy, lumalaki pala si San Galgano na salbahing bata. Kaya naman yung nanay, dasal ng dasal. Diyos ko, wag sana po lumaki. At nung magbinata na siya, ang sabi niya, Ma, kumbaga sa ngayon, gusto ko, sabi tinatanong kasi, anong gusto mong maging? Katulad mo, anong gusto mong maging paglaki mo? Maging piloto, maging anong gusto mo? Maging? Piloto. Ikaw, kuya, anong gusto mong maging? Ikaw naman, kuya, anong gusto mong maging? Doktor. Ikaw naman, kuya, anong gusto mong maging? Doktor din. Ikayo, anong gusto nyo maging? Teacher. Si San Galgano, gusto niyang maging sundalo. Bakit? Bakit kaya gusto niya maging sundalo? Una, pupunta siya sa ibang bayan. Sa ibang bayan, hindi siya kilala. Maraming girls. Pupunta siya sa ibang lugar at hindi siya kilala, pwede niyang kunin yung mga kayamanan ng tao. Pwede niyang ibuli, pwede niyang iharas. Uy, para palang may kakilala tayo ngayon sa ating panahon ng abuso sa kanilang pwesto, di ba? Yung kotong, nangungotong, yun pala sa ating panahon, ang balak gawin ni San Galgano. Kaya dasal na naman yung nanay niya. Diyos ko, wag po mangyari sana yung anak ko. At pagdating niya ulit, nakasuot na siya ng sundalo. Sabi ng nanay, ako anak, maging sundalo ka ng Diyos. Wag sundalo ng tao. Ano ba yung pagkakaiba ng sundalo ng Diyos? Pag sundalo ka ng Diyos, sinong pinagtatanggol mo? At siyempre, ang mga mahihirap. Pero ang ito pa, habang yun ang gusto niyang gawin, at umiiyak yung nanay niya, wag po, biglang sumigaw yung katulad. Nagsisisigaw. Nagulat yung nanay, si Junisha. Nagulat din si... Bakit? Napatingin sila sa kwarto ng kanyang tatay. Na si Guido. Ano ang nangyari kay Guido? Gusto nyo malaman mga bata? Yan po ang ating babalikan sa ikalawang bahagi ng totoong buhay pakikipagsapalaran ni San Galgano. Ang orihinal, ang pinanggalingan ng espadang nakabaon sa bato. Bago tayo tuloy magpaalam, salamat po sa mag-asawang Luz at Dante Villanueva ng Harrell Horn sa kanilang bagong Light Symphony Music School Academy. Maraming congratulations sa lahat ng inyong mga guro. And thank you very much. Siyempre, bago tayo tuloy magpaalam, iniiwan po namin sa inyo kasama ang mga kabataan na ito ang mga mahalagang katagan ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton C.S. Ito always, pray. Pray as a family, because the family that prays together stays together. And a world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan, dito lamang sa Once Upon a Say, hey! Woo!